Marquez. Magandang gabi! Narito naman tayo sa isang panibagong episode ng Late Night Talks with Sandra. And Devon. So before anything else, I would like to congratulate the SEU cheering squad for their win sa UAAP cheer dance competition. And also to our 507 na passers ng PNLE. Grabe, nanlalaban! True. Let's go, Samaros. Let's go ka talaga naman. So, gaya ng dating gawi, we asked you guys to send us your questions using the hashtag AskSandra and Devon. Yan. So, according to It's Me, Roz. Hello, Sandra and Devon. Gusto ko lang i-share yung naranasan ko sa anonymity. Nagkaroon ako ng isang issue tungkol sa isang bagay na hindi ko naman talaga ginawa. Hindi ito nabigyan ng tamang hatol dahil siya ay nag-post ng naka-anon. Para sa inyo, ano ang dapat nating gawin upang wala nang mabiktimang tao at maranasan pa nila ang mga naranasan ko? I love you so much, Sandra and Devon. Shout out, ha. So, thank you at It's Me, Roz. So, shout out sa'yo. Wah! Shout out, ibang shout out ata yun. So, maraming salamat. Nakakasad naman na napagdaanan mo yon at mahirap na pagsubok yung napagdaanan mo at sana ay mabuti ka. I love you too, It's Me, Roz. Pero to be honest, partner, nakakalungkot ko. Ikaw na nahirapan. Hindi ka pa nabigyan ng ayos sa social. True, Sandra. Kaya kahit noon, hindi talaga ako agree sa anonymity o kahit anong pang anon posting sa social media. Kasi nagiging laganap talaga yung fake news at nagkakaroon ng mga tao ng lakas na loob kasi hindi naman sila nakikilala. I see. Speaking of anonymity, kilala na yung isang sikat na influencer ngayon yung advocates for a healthy social media? Ay, oo nga, isa rin siya sa mga lumaban against anonymity o anon posting dahil maging siya ay nakaranas na nito. Ayun na nga, tama. Kaya hindi mo pa alam, Dabs, in-invite mo siya sa talk na to. Ay, totoo ba? Oo, no? Kasi di ka nagagawa ng script. Ay, hindi mahalata. Charing. So, ayun nga. So, ayun na nga. Huwag na natin patagalin pa. Let me introduce you to our famous and always blooming content creator na patok sa mga bagets. Siya ay si CJ Del Mundo. Hi mga sister ko! It's me, CJ. Alam ko naman na na-miss nyo ako, kaya nandito ako ngayon sa Late Night Talks with Sandra and Devon. So, kabog naman ang sisi ko. Hi Sandra and Devon! Say hi to my vlog! Hi, vlog! Okay, so hello CJ. Muli, maraming salamat sa pagtanggap sa aming imbitasyon. At tulad nga na napag-usapan namin ni Dal, nais namin malaman kung ano ang gusto mong sabihin tungkol sa nangyari kay It's Me, Roz. It's me, Roz. I am very sorry that you had to become a victim of such situation. Hindi talaga natin maiiwasan yung mga troll sa internet na kakaloka, pasakit sa ulo, Diyos ko, mga walang magawa sa buhay. Mahirap pa dito, ang hirap i-identify kung sino ba talaga yung mga yun dahil wala naman tayong idea kung sino ba talaga yung mga anonymous na yun. Maybe it's just a person na walang magawa sa buhay kaya nagre-resort na lang sila sa pagtuthrow ng hate online. Or maybe it's even someone closest to your heart. Ouch. Hindi mo lang alam na gano'n na pala yung nafe-feel nila towards you. Kaya dahil doon, kaya nga hindi nga natin ma-identify kung sino sila personally, hindi nabibigyan ng sapat na justice yung ginagawa nila. Sobrang unfair yun on our end na nakakaranas ng ganito kasi wala naman tayong ibang magagawa but to report or block their accounts. Ang tendency kasi dito, maaari pa silang bumalik by creating newer ones. So I understand your frustrations, It's Me, Roz. Sobrang toxic talaga ng internet in general. Parang talagang dapat anticipated mo na yung toxicity once you start to create an account online. Which is sad lang kasi this account should somehow serve as our mini escape lang from reality. Pero ganito pa yung nakuha natin from it. Hay nako. Correct na correct. Only if people choose kindness, di ba? Isang tabi muna natin yung mga ganyang ugali kasi hindi talaga nakakaganda. And to add, Miss CJ, ano naman masasabi mo sa mga naging biktima ng anonymous posting? Because, di ba, nakaranas ka rin yan before?
just stay calm. Kalmahan mo lang, sister. Huwag kayong papa-apekto sa mga anonymous hater na yan kasi I'd like to believe na yung mga anonymous comments na yan just reflect the sender's issues and not your worth. Ganun. Pangalawa at pinaka-basic sa lahat, block and report mo na agad yan. Huwag ka na pumato lalo na kung alam mo naman sa sarili mo na hindi totoo yung mga sinasabi nila about you. Huwag mo hayaan na mahagardo verso saka sa mga trolls na yan kasi hindi nila deserve ang energy mo, sister. Tandaan mo yan. Dapat unbothered lang ang atake natin. Pangatlo, you can also adjust your privacy setting para mas kontrolado mo kung sino ba yung mga nakaka-interact mo online. With this, mas masasafeguard mo yung safety mo as well as your mental well-being. That's super important. Pero ang sad lang talaga kasi hindi naman talaga natin need mag-adjust para sa mga tao na yan, mga taong ganyan. Pero wala. This is the sad reality and we should do what it takes to protect our own peace talaga. Tayo lang talaga ang sasalba sa sarili natin at the end of the day. Lastly, advice ko na screenshot mo yung mga hate messages or post na yan, lalo na kung sobrang threatening at alarming nito. Pwede mo itong magamit if ever you decide to take legal actions na talaga. At least, pag may copy ka nung posts or messages nila, may solid proof ka and you can better support your case when you decide to report the incident sa mga platform administrators. Kasi personally, ginagawa ko rin to eh. And it helps somehow kasi parang agarang nade-delete yung post at nababan yung mismo account ng mga anonymous hater ko pag ginagawa ko yung yun. Kapag nire-report ko sila with matching documentation. So I agree. So listeners, you should listen to what CJ had said. And always remember that it's not your worth, everyone. So always choose your peace. Lalo na kung alam mong hindi totoo yung sinasabi nila. Tulad nga ng palagi kong sinasabi, it is what it is. Ang mahalaga ay ang sarili mo. Okay, so for the last question, CJ, ano naman sa tingin mo ang mga dapat gawin ng mga makikinig at ng mga fans mo laban sa issue na ito? So, sa mga fans ko dyan, mga sisters ko, at mga nakikinig sa podcast na to, gusto ko lang ipaalala sa inyo na wag kayong gagawa ng isang bagay na alam nyo hindi makaka-apekto ng maganda sa kapwa nyo. Basic human decency na yan eh. And sadly, marami pa rin talagang hindi nag-practice nito. Remember, it is easier to spread positivity than to spread negativity and lies. Super energy and time saving niya kaya hindi ko talaga maintindihan, hindi ko talaga ma-comprehend kung bakit super enjoy yung mga trolls sa ginagawa nila na yan. Paalala ko sa inyo lahat, you don't know the silent battles of every person, so please be careful of the words you say. Hindi nyo alam magiging epekto niyan sa isang tao. Kahit sabihin nyo na hindi naman super harsh yung sinasabi nyo. Think before you click, ika nga nila. Assess nyo muna ng maigi yung thoughts nyo. Tanong nyo sa sarili nyo, makakatulong ba to sa iba? Makakasakit ba to ng damdamin ng ibang tao? Accurate ba to? Ganun. Let's always remember to spread positivity, guys. Mapatotoong buhay man o online yan. Let us help one another to build a healthy social media community, and this can start with you. Ayan, pang beauty queen yung sinabi ni Miss CJ. Kaya idol ko yan eh. Kaya subscribe kayo guys ha. Kaya gusto ko rin i-emphasize yung sinabi niya about thinking before posting yung mga sinasabi natin online. Kasi these things could affect the people na pinapertain natin. Let's always choose kindness over everything. Diba, Sandra? I agree, partner. Feeling ko dapat malaman ng mga kabataan ngayon ang mga sinabi ni CJ. Gusto ko yung sinabi niya na let us help one another to build a healthy social media community. Kasi instead nga, nagamitin natin yung social media into good vibes, parang mas nagiging bad pa siya. So, followers ni CJ and sa mga nakikinig sa amin ngayon, palagi niyong tandaan yung mga lessons na matututunan natin sa mga sinabi niya. So yun, gusto ko lang ulit i-emphasize yung sinabi ko kanina na these comments just reflect the sender's issues and not your worth. Gaya ito ng famous line ng mga magjowa pag naghihiwalay, it's not you, it's me.
It's not you, it's the haters. Always keep in mind that your worth is not determined by anonymous opinions because at the end of the day, you know yourself better. Yung mga trolls na yan, they only get to know the surface level of your life. So they do not have a say sa kung ano at sino ka ba talaga as a person. Kaya sino mas paniniwalaan mo? Yung sarili mo o yung mga anonymous na yan? O dapat alam mo na yung sagot dyan ha? Tama. So, lagi niyang tandaan yun. Ang ganda ng mga sinabi ni CJ. Talagang barda kung barda. Kaya, again, Miss CJ, thank you very much sa pag-join and pagpunta sa podcast na ito. Maraming salamat. At maging ang mga viewers po namin ay nagpapasalamat na rin sa inyo ngayon pa lang. Agree ako dyan. Kaya talaga idol ko to si CJ eh. Alam mo CJ, subscriber mo ako. So ayun, thank you so much talaga sa pagtanggap sa invite namin. So kung gusto mo batiin mga fans mo, this is now the time. The floor is yours. Alright, so thank you sa lahat ng mga nanood, sa mga fans ko, sa mga nakikinig dyan, and especially kay Davon and Sandra for inviting me sa podcast nila. So yun, gusto ko lang sabihin na sana marami kayong naging takeaway sa mga pinagtatatala ko kanina. Marami-rami rin yun, kaya wag nyo sanang sayangin yung laway ko, please lang. Charet. Basta, be kind to everyone lang mga sisters, wag nyo kalilimutan yun ha. May quiz tayo mamaya. So ayun, don't forget to like, comment, and share this podcast. I-send nyo to sa mga kilala nyong masasama ang ugali sa internet ng maliwanagan naman. So, ayun lang. Bye mga sister ko. Thank you. So, ito na nga. Nabalitaan ko na balak ng kanyang official media body ng mga vloggers. Totoo ba to? Huh? Parang it's not giving, no? Kasi looking back, nung parang election ata yan, charing. Looking back sa track record ng mga ito, notorious ang mga same vloggers na gusto nilang i-accredit sa pagpapakalat ng fake news at naging part sila ng propaganda. Yun na nga eh. Kaya we invited a special guest to give his opinions regarding this matter. Alam ko, kilala nyo siya at napapanood nyo siya gabi-gabi sa 24 Patrol sa ABCD News Channel. Kaya let's welcome ang kapita-pitagang news anchor na si Paul Sander Agawili. Hello po, Mr. Agawili. Isang karangalan na masama ng isang award-winning journalist sa aming programa. True. So, Sir Paul, from a perspective of a journalist, what can you say about this matter na nabanggit kanina? Para sa akin, ang pag-accredit ng mga vlogger bilang isang recognized media body sa Malacanang, sa mataas na pwesto, ay nagpapakita ng pag-acknowledge sa increasing influence and importance ng digital media in shaping public opinion and disseminating information. Ito ay isang transition mula sa traditional na klase ng pamamahayag at pag-recognisa sa major role na ginagampanan ng mga vlogger sa pag-reach at pakikipag-engage sa kanilang audience. Pero isa pa, ang transition na ito ay para siya nagbababa ng mahalagang tanong sa mga journalistic standards. Kasi yung mga responsibilidad na associated sa media coverage nito parang malayo sa pinag-aralan ng mga journalist. Kaya while inclusivity is vital, striking a balance between embracing diverse content creators and upholding principles of accuracy, transparency, and accountability is crucial. Yun lang naman. Tama. So, these content creators are not as credible as the journalism bodies na ilang taon nang pinagkakatiwalaan. And as we transition to this era, hindi sapat na biglaan na lang tayo lilipat sa mga content creators na di naman dumaan ng maayos sa fact-checking. So, to add, Mr. Agawili, kung kayo po ay nasa posisyon ng presidente, ano po ang masasuggest nyo na alternative? That's a good question. This self-regulatory body could collaborate with relevant government agencies, industry experts, and civil society to establish and update these guidelines.
Regular training sessions and workshops could be organized to educate vloggers on media ethics, fact-checking, and responsible storytelling. Isang sistema tulad nito ay maaaring makamit ang balanse sa pagtanggap sa impluwensya ng mga social media vlogger at pagpapatiyak ng responsable at etikal na paglikha ng nilalaman ng hindi nangangailangan dumaan sa direktang pagsusuri ng gobyerno. I agree naman talaga. Ang ganda ng sinabi ni Sir Paul. Hindi naman kasi kailangan na alisin natin yung mga vloggers completely kasi hindi naman natin maiiwasan yun. Pero there are always correct platforms and avenues to use their influence kasi meron talaga dapat laging balance. I agree with what you've said, partner. And gusto ko lang din sabihin na ang ganda ng sinabi ni Paul na regular training sessions and workshops could be organized to educate vloggers on media ethics. So this only applies now. We are not exclusive. Rather, we always want what's the best for all of us, and that is what Paul has stated. Correct. So, naalala ko rin yung sinabi ni Sir Paul na the rise of this social media influencers, this vloggers, these people are effect of our transition to digital media. Kasi nga, also, hindi naman rin natin talaga sila dapat iwaksi sa lipunan. Bagkus ay dapat tanggapin at yakapin natin sila. Ngunit, meron pa rin dapat tayong balanse kung ano ang tama at mali. So, ayun lamang po, Mr. Argawili. May nais pa po ba kayong sabihin? Lagi lang natin tandaan na ang pagdaan sa tamang proseso ay mahalaga dahil lahat ng tama ay hindi magiging mali. Kaya naman wala tayong dapat ikatakot at ikabahala. Maraming salamat po. So partner, andito na naman tayo sa paborito nating part ng ating programa na tatawagin nating RRL, or Review of Related Lines. Kung saan kukuha tayo ng lines from a movie or a famous quote and we will relate this to the things na napag-usapan natin. Ready ka na ba? Ready na. Siyempre, akala ko kung anong RRL yun. Talagang magre-research tayo, di ba? Charing. So, simulan ko na with a love team na recently lang din nag-break. So, this line's from the movie My Ex and Wise ng Liz Ken. So, sabi dito, may kulang ba sa akin? May bali ba sa akin? Pangit ba ako? Pangit ba ang katawan ko? Kapalit-palit ba ako? Then why? Ay wow, naganap naman kasi nipis mo na si Liza. Pero ano kung kulag niyan, sis? Diba? Ang nipis-nipis ko dun. Pero, that line resonates talaga sa current issues natin, lalong-lalo na sa topic 2 natin. 'Di ba? Bakit mo pagpapalit yung mga anchors, yung mga journalists? And why would the government remove these journalist bodies if they are known to only broadcast the truth? Bakit papalitan ng mga known fake news peddlers unless they want to filter out the truth and just broadcast lies? Perfect. This government only shows that they are afraid of the truth. So, it's my turn naman. Hindi siya from the movie, but from the recent post ng sikat na love team na recently nag-break lang din. Ay, bet kaya kilala ko yan for sure. Galing ba yan sa heartfelt message o tumula na galing sa ChatGPT? Charing! Siyempre doon tayo sa may galing sa heartfelt message. So, ayun, ang sabi niya, I've always tried to be my own person. I was encouraged to think for myself and decide for myself. Ang lalim naman. So, anong connect niyan, sis? So, ayun, gusto ko lang sabihin na to all the people who still continue to post negative things or fake news on social media using Anon, you should try to be your own person. Huwag kayo magtago behind random names or accounts. Rather, we encourage you to think for yourselves and become an adult. Decide for yourself, everyone. Oh, sige sis, panalo ka na. Ikaw na ang Miss Universe 2023. Oh, kidding aside, I agree with that. We should be responsible and knowledgeable sa mga pinopost natin and as social media users. And tulad nga na sinabi ko kanina,
let us always choose kindness over everything. I agree so much. So that's all again, guys. This is Davon. And this is Sandra. See you all sa susunod na makabuluhang usapan dito sa Late Night Talks with Sandra. And Davon. Bye! Bye!